Tayo po muna ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. Panginoon naming Diyos na dakila sa lahat, muli po ay nagpapasalamat kami sa iyo. Salamat po sa gabing ito sa patuloy na pagsama, patuloy paggabay at pangunguna mo sa amin. Pagbibigay ng oras at panahon ng katiwasayan ng aming mga katawan upang kami patuloy na makapag-aral ng iyong salita. Samahan mo po kami sa gabing ito, patnubayan mo kami at gabayan, Ama. Ikaw po ang magturo sa amin sa mga aralin na aming tatalakayin. At sa pamamagitan nito, matuto kami makapamuhay bilang mga tunay na anak mo at ikaw ay aming maparangalan. Salamat po. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so muli po, magandang gabi po sa lahat. Ayan, wala pang nagjo-join, pero ituloy natin ang pag-aaral. Pwede namang i-review sa recording. Alas 8:03 na po, tayo ay mag-aral. I-recap natin sumandali. Ayan, nandiyan na si Pastor Nanding. Maraming salamat po, Pastor Nanding. Magandang gabi po sa inyong lahat. I-recap natin ang verse 19 and 20 ng Isaiah chapter 49. Nandiyan na rin si Mami Ay. Magandang gabi, Mami Ay. Salamat sa inyong pagsama. Sabi sa verse 19, ito yung tinalakay natin kagabi, aking pinabayaan na mawasak ang iyong bansa, ngunit ngayon ito'y magiging masikip sa dami ng tao, at ang mga taong dumurog sa iyo ay itatapon sa malayo. Sasabihin, sa verse 20, sasabihin ng mga anak mo balang araw na isinilang sa pinagtapunan sa inyo, ang bayang ito'y maliit na para sa akin. Kailangan natin ang mas malaking tirahan. Magandang gabi, Ate Malen. Salamat at naandyan ka uli. Sabi ko sa iyo, dapat araw-araw mag-join ka para lalong gumanda ang buhay. Ayan. Okay. Ang verse 19 and 20 ay tumatalakay doon sa aspeto o sitwasyon ng paglaya ng mga Israelita. Una, buhat sa pagkakabihag sa Babylonia at yung restoration sa kanilang bayan sa Juda o sa Jerusalem. At pwede rin naman ito'y tumukoy sa huling panahon kung saan ang mga Israelita ay babalik o iaakyat doon sa lugar na tinatawag nating Millennial Kingdom. Ako? Ayan. So, ang binabanggit dito, ang sinasabi ng Panginoong Diyos, nung una ay pinabayaan kitang mawasak ang iyong bansa. At alam natin ang nangyari sa bayan ng Juda, sa bayan ng Israel, na ito ay natiwangwang, nawala ng mga tao, naghirap, nawala yung bansa. Subalit, dito sa binabanggit sa 19 and 20, magkaugnay ito, ngunit ngayon, ito'y magiging masikip sa dami ng tao. So nagpapahiwatig ito ng yung pagsikip sa dami ng mga tao, ito'y nagpapakita na makakabawi ang bayang Israel o ang mga Israelita sa mga nangyaring kapangitan o pagkatibangwang ng kanilang lupa. Matapos na sila'y bumalik sa Jerusalem o sa kanilang bayan, ay dadami ang kanilang lahi, muling uunlad ang kanilang ekonomiya. At ito'y nagpapakita na sila ay magiging maunlad ulit. At may binanggit pa sa dulong bahagi ng verse 19, at ang mga taong dumurog sa iyo itatapon sa malayo. Ang nabanggit natin kahapon na ito ay maraming pwedeng ibig sabihin. Pwedeng literal na mangyari na babalik sila literally sa Jerusalem para muling buuin ang bayang Israel at ito'y nangyari sa ilalim ng bansang Persia. Nung bumalik sila sa Jerusalem, sila ay isang probinsya ng Persia, Medo-Persia. Yung mga umapi sa kanila, yung Babylonia, ay itatapon. Ibig sabihin ay mababaliwala. At sa kasalukuyang panahon nga, simula nung sila'y matalo ng Medo-Persia, ay nabura na sila sa daigdig. Wala ng Babylonia. Ang natira ay yung lupa nila ay ino-occupy ngayon ng bansang Iraq. At itong binabanggit na magiging masikip, inulit-ulit sa verse 20, ang sabi doon, ang bayang ito'y maliit na para sa atin, kailangan natin ang mas malaking tiran. Ibig sabihin, mayroong urgency na gusto na nilang lumabas. Kasi sila'y inip na sa sitwasyon ng pagkabihag at sa kaapihan na nararanasan nila. So gusto nilang umalis doon dahil gusto na nilang magpaunlad uli at balikan ang mga nakalipas na kaunlaran ng kanilang bansa. Ayan. So tutunghayin natin ang ganyang aspeto dito sa ating tatalakayin sa gabing ito, ang verses 21 and 22. Sabi sa verse 21,
Sasabihin mo naman sa iyong sarili, kaninong anak ang mga iyon? Nawala ang mga anak ko at ako na may hindi na magkakaanak. Itinapon ako sa malayo. Ako'y iniwang nag-iisa. Saan galing ang mga batang iyon? Sa King James, sabi dito, then shalt thou say in thine heart, who hath begotten me this, seeing I have lost my children, and I am desolate, a captive, and removing to and fro, and who hath brought up this? Behold, I was left alone, these where had they been? Yan. So, ang talatang ito ay direct, kumbaga, ito is pagsasakatao ng bansang Israel. Ang nagsasalita dito ay ang bansang Israel mismo. At kung nakaraan doon sa mga nakalipas sa talata, siya ay tinaguri ang isang ina. At dito siya ay nagsasalita. At ang sabi nga niya, kaninong anak ang mga iyon? Nawala na ang mga anak ko at ako na may hindi na magkakaanak. Bakit hindi siya magkakaanak? Hindi naman siya sinabing baog, kundi kumbaga yung kasing tumutukoy sa kanya, yung lupain ng Israel na wala ng silbi, wala ng kaunlaran, kaya hindi na siya makaka-produce ng anak. At nasa isip ng bansang Israel na wala na yung kaniyang mga tao, wala nang magre-reproduce ng kaniyang mga salinlahi. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng malalim na damdamin ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa ng Israel. Ginamit na simbolismo ang mga anak. Ayon sa konteksto ng kasaysayan at kultura ng silangan, labis na mahalaga sa isang babae ang mga anak. Alam natin yan, no? Sila ang nagbibigay ng pag-asa at kinabukasan ng mga babaeng ina. Ang bayan ay tila isang babae na kumukuha ng pag-asa at kinabukasan sa kaniyang mga anak. Ang mga mamamayan sa bayan. Sa sitwasyon ng Israel, nangawala ang kaniyang mga anak na dala sa pagkabihag at ang iba'y dinala sa higit na malayong lugar. Ang sitwasyon na ito ang nagbigay sa kanya ng damdamin ng kabiguan at kawalan ng pag-asa. Kaya sinasabi niya na nawala na ang kaniyang mga anak. Samantalang sa talatang ito, tinutukoy ng tagapagsalita ang pagkatiwangwang at pagkabihag ng mga anak ni Israel. Ang ina sa talatang ito ay simbolo ng bansang Israel na nawala ng mga anak at naiwang nag-iisa at iniwan o natiwangwang. Ito mismo yung lupa. Sa mga nakaraang pag-aaral natin, natalakay natin na yung kalupaan ng Israel, ng Juda, ng Jerusalem, ay natiwangwang, wala nang nakatirang mga tao, bumagsak lahat ng tao, even yung templo, yung kaharian na itinayo ni Haring Solomon, yung mga halaman at pananim ay nawala na, pawang mga dawag ang tumutubo doon, at wala na ring mga hayop. Sa halip, ang nandoon na matatagpuan doon ay mga ligaw na hayop na nakikipangain lamang. Okay. Yan. So, may dumating po tayong bisita. Bisita. Opo. Inilalarawan ng talata ang pagkalito at kawalan ng paniniwala ng bansa sa muling pagbangon. Yan. Kaya po, nandito ulit dumating sa church si Ate Alma at si Abby. Ayan, apat na po sila dito. Okay, meron pa bang nag-join? Okay. Inilalarawan ng talata ang pagkalito at kawalan ng paniniwala ng bansa sa muling pagbangon habang ang Diyos ay kumikilos ng pagpapatupad ng pagpapanumbalik ayon sa kaniyang otoridad at soberanya, kung saan ang mga tao ay ibabalik ng Diyos sa Israel ang kanilang bayan. Yung sitwasyon dito, kung dadali natin sa pansariling pananaw natin o damdamin, lungkot na lungkot, bigat na bigat ang bayang Israel. Kaya siya ay tila nangungusap na, kaninong mga anak ito? Anong mangyayari sa akin? Ako'y wala ng anak, wala ng mamamayan, wala ng tao sa lugar ko, at ako'y hirap na hirap. Wala na akong pag-asa sa buhay, sabi niya gano'n. Hindi na siya makakabangon. Ang hindi niya alam, sa kabila ng kanyang pagdadalamhati ay kumikilos ang Diyos at isinasaayos ang pagbabalik ng kaniyang mga anak. Ayan nga, at yun ang mangyayari sa mga susunod na bahagi. Sa salin sa King James Bible, ang unang bahagi ng talata ay nagsasabing, kung magkagayoy sasabihin mo sa iyong puso, sino ang nagkaanak sa akin ng mga taong ito?
ng mga ito. Ito'y nagsasalita sa pagkamangha at pagtataka na mararanasan ng bansang Israel habang natatanto nila ang kanilang mga anak ay naibalik sa kanila. Ito ay isang makapangyarihang sandali ng pagkilala at pagsasakatuparan habang pinag-iisipan nila ang himala ng kanilang pagpapanumbalik. Ang damdamin ng ina na sumisimbolo sa bayan ng Israel ay nagbibigay diin sa lalim ng paghihirap ng damdamin at kawalan ng nararanasan ng bansa. Ang paggamit ng mga salitang tiwangwang at bihag ay naghahatid ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan sa harap ng pagkakatapon at pagkalat ng bansa. Kumbaga, yung damdamin ng bayang Israel kung siya ay tao, iniisip niya na wala na siyang kapag-asa, wala nang mangyayari sa buhay niya. Bakit sino tong mga tao na ito na dumarating? Sino tong mga anak? Sino yung nagkaanak? Sino yung saan nagmula itong mga taong ito? Yan. Actually, yung mga taong binabanggit na babalik sa kanya, ito ay mga anak na noong mga nabihag sa nabihag sa Babylonia. 70 years silang nabihag sa Babylonia. So yung mga mag-asawa doon, yung merong ikinasal o naging mag-asawa, ay nagkaroon ng mga anak. At itong mga anak na ito ang bumalik sa Jerusalem. Kaya hindi alam ng Israel sa kanyang damdamin bilang ina, sino kayo? Bakit kayo pumupunta dito sa aming bayan? Hindi na siya kilala dahil ibang lahi na sila. Dahil ang inaasahan ng bayang Israel ay totally nawala na ang kaniyang lahi. Ang sumunod na pahayag o tanong ayon pa rin sa King James Bible ay nagpapahayag ng at sino ang nagpalaki ng mga ito? Kasi mga grown out people na yung bumalik, ang alam niya na nangamatay na ang kaniyang mga tao, yung lahi niya. Narito, naiwan na akong mag-isa ang mga ito. Saan sila nanggaling? Yung isipin natin yung paglalarawan sa kanya bilang isang ina. Saan lumaki? Saan nanggaling ang mga taong ito? Nandito ako na ina nila. Sinong nagsilang sa kanila? Sino ang nagpalaki sa kanila? Sino ang nag-aruga sa kanila? At bakit sila'y bumabalik dito sa aking lugar? Ayan. Binibigyang diin ng bahaging ito ng talata ang pagkalito at kawalan ng paniniwalang mararamdaman ng bansang Israel kapag nasaksihan nila ang pagsasauli ng kanilang nakakalat na mga tao. Ang tagapagsalita ay nagtatanong, saan nagmula ang mga naibalik na taong ito? Dahil ang nasa isip ng Israel ay pawang kabiguan at kawalan ng pag-asa. Hindi na niya inisip na may natitira pa sa kanyang lahi. Ang pangunahing tema ng talatang ito ay isa sa pagpapanumbalik at pagtubos. Sa kabila ng pagdurusa at pagkatapon na naranasan ng bansang Israel, ipinangako ng Panginoon na babalikan sila at isasauli ang nawala. Restoration. Ang talata ay nagsisilbing mensahe ng pag-asa at katiyakan sa bansa na tinitiyak sa kanila na hindi sila nakalimutan at ang kanilang pagpapanumbalik ay nalalapit na. Sa paghahayag sa talatang ito, nagugulat at namamangha ang Israel bilang isang bayan sa pagdating ng mga tao o ng mga anak na pupuno sa kanya at magiging mamamayan. Namamangha siya dahil sa katotohanan na wala na ang kaniyang mga anak at hindi na siya magkakaanak pa. Subalit sa sitwasyong ito, sa talatang 20, ipinahayag ang pagkainip ng mga tao na makalabas sa Babylonia at makabalik sa Israel. Ang pagbabalik na ito ay nagdala ng pagtatanong sa bayan ng Israel kung kaninong anak ang mga ito at saan sila nanggaling. Parang mayroong nagbalik bayan, kaya lang hindi nakilala ng mga tao sa bayan na yon kasi sila'y mga anak na lamang ng mga matatandang umalis at hindi na sila kilala. Sa tugon, sa talatang 22, ipinahayag ng Panginoon na kanyang ibabalik ang mga anak ng Israel sa pamamagitan ng paghudyat o pag-utos sa mga bansa. Ang pahayag na ito ay magdadala ng damdamin ng pag-asa, katuwaan, at pagpapasalamat sa bayan ng Israel. Simula sa kawalan ng pag-asa, dahil sa kawalan ng mga anak at kawalan ng
na ng kakayahang magkaanak, narito ay ipapadala ng Diyos sa kanya pabalik ang kanyang mga anak o mga inapo sa pamamagitan ng ibang mga bansa. Kung sa damdamin ng Israel, wala na talaga siyang kakayahan at hindi na niya kayang protektahan ang sarili niya. Kaya nga ang Diyos ay gumamit ng ibang bansa. Ginamit niya doon ng Persya, si Haring Siro. Ang mga ito ay magkakaroon ng katotohanan sa panahon ng pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang bayan sa Jerusalem o sa Israel mismo. Ang mga babalik nito ay magiging mga anak ng Israel at ay ang mga anak niya na napadpad sa iba't ibang lugar na sa sitwasyong ito ay ibabalik ng Diyos sa kaniyang bayan. So dalawang bagay ang ating nakikita dito. Pwedeng yung literal na pagbabalik ng mga Israelita na nabihag sa Babylonia na bumalik sa Jerusalem sa panahon ni Nehemiah. O pwede namang sa dulong panahon, ito yung pagbabalik ng mga Israelita na napadpad sa iba't ibang bansa na hanggang sa kasalukuyang panahon ay nasa iba't ibang lugar. Nabanggit natin dati na nagkalat sa buong mundo ang mga Hudyo at sa pagdating ng huling panahon ay babalik sa Israel at sasamba muli doon sa ikatlong templo. At yun nga yung panahon na ng Great Tribulation. Muli, ang talatang ito ay isang makapangyarihang mensahe ng panunumbalik at pagtubos na naglalaman ng mas malawak na mga tema ng aklat ni Isaias at ang pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng lingkod ng Panginoon. Dalawang, well, dalawang tao o dalawang lingkod ang binabanggit dito. Una, si Haring Siro, nabanggit na natin ng mga nakaraang pag-aaral, at pangalawa, ang Misayas, ang Panginoong Hesus mismo. Well, alam nating lahat na si Haring Siro ay isang uri ni Kristo o tinatawag nating types of Christ. Ang talatang ito ay patuloy na nagsisilbing pinagmumula ng kaaliwan at pag-asa para sa mga mananampalataya na nagpapaalala sa kanila ng katapatan ng Diyos at ang kaniyang kakayahang magdala ng pagpapanumbalik at pagtubos sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ayan. So, may pag-asa pa. Kung ikaw o kung sino man sa atin ay nakakaranas ng parang kawalan ng pag-asa na parang wala na mangyayari sa buhay, tandaan natin na hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Mayroon pa siyang gagawin at mayroon siyang ibibigay pa sa atin. Habang tayo nabubuhay, kung tayo'y tunay na mananampalataya, hindi tayo iiwanan o papabayaan ng Diyos. Okay, sa verse 22, ang sagot ng Panginoong Yahweh sa kanyang bayan, huhudyatan ko ang mga bansa at ang mga anak mo'y iuwi nila sa iyo. Sa King James, thus saith the Lord God, behold, I will lift up mine hand to the Gentiles and set up my standard to the people, and they shall bring thy sons in their arms, and thy daughters shall be carried upon their shoulders. So, dito sa magandang balita, hindi masyadong detalyado ang pagkakabanggit. Pero sa King James, binanggit mismo na gagamitin niya, iaangat niya yung kamay ng mga hintil para dalhin yung mga Israelita sa kanilang bayan. Isa-isahin natin mamaya yung binabanggit sa King James. Mas maganda yung binabanggit doon kaysa sa magandang balita, Biblia. Muli ang talatang ito ay nagpapahayag ng isang makapangyarihan at nakapagpapasiglang mga salita buhat sa Diyos na sumasakop sa kalikasan ng kanyang pag-ibig at pagtubos ng Diyos. Ito ay isang paalala ng katapatan ng Diyos sa kaniyang mga tao at ang kanyang pagnanais na ang lahat ay lumapit sa kanya. Ito ay isang mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik at ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at paghikayat sa mga mananampalataya hanggang ngayon. Mayroong pagbabalik na mangyayari. Kung sa tingin mo'y hirap na hirap ka ngayon, kung sa tingin mo'y parang wala ng pag-asa ang buhay, manalangin ka lang at manumbalik ka sa Panginoon at mayroon siyang gagawin sa buhay mo. Ito ay isang pangako ng pagkapanumbalik, pag-asa at pagtubos para sa mga nagkalat at naaapi. Yung salitang nagkalat at naaapi, ito'y simbolismo ng mga taong lumulubog sa pagkakasala, mga napapariwara, natutukso ng mga maling gawain sa mundo at kung ano-ano pa.
Bagamat siyempre, alam natin literally na ito ay tumutukoy din sa mga Israelita na ibabalik sa iba't ibang ah, babalik sa Jerusalem buhat sa iba't ibang lugar. Ang laman ng talatang ito ay tila tugon sa mga tanong ng Israel sa talatang 21. Sabi doon, kaninong anak ang mga iyon? Nawala ang mga anak ko at ako na may hindi na magkakaanak. Pangalawang tanong niya, kaya nga tawag sa mga rhetorical questions, saan galing ang mga batang iyon? Mula sa King James, ang talata ay nagsisimula sa paniralang, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. So King James ang ginagamit natin ngayong sa talatang ito kasi mas detalyado siya kaysa dito sa Magandang Balita Biblia. Pwede niyong gamitin. Sabi lang, thus saith the Lord God, na nagpapahiwatig na ang mensaheng inihahatid ay mahalaga at nagdadala ng otoridad. Ang sumunod na salita ay behold o kaya ay masdan. Ito ay isang direktang komunikasyon mula sa makapangyarihang Diyos at nangangailangan nito ng atensyon at pagpipitagan. Ang talata ay nagpatuloy sa pagpapahayag na ang Diyos ay itataas ang aking kamay sa mga hintil. I will lift up my hands to the Gentiles. Sa MBB, ginamit ang mga salitang huhudyatan ko ang mga bansa. Sasabihan sila na nagpapahiwatig na kayang utusan ng Diyos ang ibang bansa upang maisakatuparan ang kaniyang plano. At ang kanyang layunin ay hindi eksklusibo sa isang partikular na grupo o bansa lamang, ngunit ito'y ipinapaabot sa lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan o lahi. Sa bahaging ito ng talata, ipinapahayag na uutusan ni Yahweh o gagamitin ng ibang tao o ibang lahi upang maibalik ang kanyang mga tao sa kanilang sariling bayan. Ito ay katuparan ng kanyang pangmalawakang plano sa Biblia. Ang sumunod na bahagi nagpapahayag ng layunin ng Diyos sa kanyang pag-uutos sa mga bansa. Sinabi na, at ang mga anak mo'y iuuwi nila sa iyo. Tumutukoy sa katuparan ng pangako ng Diyos sa bayang Israel at ang paglaya ng kanyang mga anak. Ito ang tugon ng Diyos sa mga katanungan ng Israel sa talatang 21. Muli sa King James, binanggit ang mga salita, at itatakda ang aking pamantayan sa mga tao and set up my standard to the people. Wala sa Magandang Balita itong bahaging ito, kaya King James ang kinuha ko. Ito'y sumasakop sa higit na mas malawak na katwiran ng Diyos. Ipapatupad niya sa mundo at sa mga tao ang kanyang pamantayan o standard na magsisilbing gabay sa liwanag, aakay sa mga tao palabas sa kadiliman at tungo sa daan ng kaligtasan at magbibigay ng kasiguraduhan na hindi na sila mapapahamak muli. Ito isang paalala ng katapatan ng Diyos at ang kanyang pagnanais na ang lahat ay makipagkasundo sa Kanya. Naalala ko lang yung topic na pinag-uusapan namin kanina ni Pastor Claude, responsibility before accountability. Ang sinasabi ng Diyos dito, galing sa King James, ay ibabalik niya ang mga Israelita sa kanyang bayan. Pero pag naibalik niya, ano mangyayari sa mga tao? Babalik na naman sa kasalanan, sa pagkakamali, at sa pagre-rebelde sa Diyos. Kaya ang unang gagawin ng Diyos matapos silang ibalik o bago sila ibalik, iseset niya muna yung standard niya, yung kaniyang patakaran, yung kanyang pamantayan. Okay, ito muli ang rules, ito muli ang gagawin, ito ang inyong responsibility, ito ang inyong dapat na maging ugali. At pag na-set up na yung rules, then yung mga tao ay susunod na. Dapat laging ganun ang sitwasyon natin sa ating personal na buhay. Sa mga mag-aasawa pa lamang at magkakaanak, dapat bago pa lang ikasal, pinag-usapan ng lalaki at babae, ano ang ating pamantayan sa buhay mag-asawa. Pag tayo'y nagkaanak, ano ang paraan ng pagdisiplina, pagpapatupad ng paano mo pag-aaralin, paano tuturuan ng mga bata, lahat ay sineset. Kasi anong nangyayari sa isang malawakang sitwasyon sa mundo ngayon, basta't nagkagustuhan ng babae at lalaki,
magpapakasal na. Ang iba nga hindi nagpapakasal, nagsasama na lamang. Sana wala naman sa touching lives na gano'n. Ano? So dapat ay pinag-uusapan, pinaplano. Ako po, lagi akong nagbabanggit ng salitang pagpaplano kasi napaka-importante po niyan. Ang lahat ng bagay na hindi pinlano, isinaayos at ihinanda ay laging papunta yan sa pagkasira o pagkapahamak. So napakahalagang na lahat ay pinaplano. Maraming nag-aasawa o marami na pag nagkapamilya na hindi alam ang gagawin. Kesira-sira, magkakasira-sira. Whatever will be, will be. Maraming mga church na naitayo. Pero dahil walang programa, walang plano, bandang uli, nag-exist ng 5 years, 10 years, pero hindi nagtatagumpay. At napakaraming kumpanya at organisasyon, napakaraming relasyon na nasisira dahil sa hindi maayos na pagpaplano. So dito napakaganda, pwede nating mamana ang sistema ng Diyos. Iseset niya muna yung standard sa mga tao, yung kanyang pamantayan, yung rules, yung guidelines, yung procedures and processes para alam nila ang kanilang gagawin. And then may binabanggit pa dito ang imahe ng pagdadala sa iyong mga anak na lalaki ay medyo lang. Eh, okay lang. Okay, medyo ayan, okay na. Muntik na mamatay. Okay, ito ang imahe ng pagdadala sa iyong mga anak na lalaki sa kanilang mga bisig at ang iyong mga anak na babae dadalhin sa kanilang mga balikat, papangkuhin ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng proteksyon, pangangalaga at pag-aalaga, pag-aaruga. Ito'y nagsasalita sa malambot at mapagmahal na kalikasan ng Diyos na hindi lamang naglalaan para sa kanyang mga tao kundi dinadala din sila sa kanilang mga pagsubok at kapighatian. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay malapit, nakasangkot sa buhay ng kanyang mga anak. Hindi niya sila pababayaan. So, parang yung Matthew 11:28, ano? Nandun yung gabay, nandun yung pagsama ng Diyos. Muli sa King James ay pinahayag ang mga salitang, at kanilang dadali ng iyong mga anak na lalaki sa kanilang mga bisig, at ang iyong mga anak na babae ay papasanin sa kanilang balikat. Binibigyang diin ng mga salitang ito ang walang hanggang pagkalinga ng Diyos sa mga tao. Hindi lamang niya pababalikin ang mga tao sa kanilang bayan, sa halip ay uutusan pa niya ang mga tao na alagaan at mahalin ang mga taong ito. Ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang mga tao, sa kanyang mga tao ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ang larawan ng mga pangungusap na ito'y lumalarawan sa pagkakaloob ng Diyos ng mga pangangailangan ng mga taong kaniyang tinawag at ipinadala sa isang partikular na gawain. Kung ang sino man sa atin ay tinawag ng Diyos, mga pastor, mga lingkod, mga tagapanguna ng ministry o kung ano-ano mang gawain, sigurado na hindi sila o hindi tayo pababayaan ng Diyos. Siya magpo-provide ng pangangailangan ng lahat ng bagay. Bagamat, siyempre, normal lang sa mga lingkod niya na makakaranas ng mga problema at kabigatan, part yan ng gawain. Pero nakikita natin sa dulo na ang Diyos ay kasama natin, hindi niya tayo iiwanan. Kung sino man sa atin ay tinawag ng Diyos, hindi niya pababayaan na tayo ay masaktan o tayo ay mahirapan, magutom o mawala ng mga pangunahing pangangailangan. Gagamitin siya ng mga tao kahit na anong lahi o kalalagayan sa mundo upang mapagpala ang kaniyang mga anak. Natalakay na natin dati si Elijah, noong siya itinutugis ni Jezebel, siya ipapatayin. So, pumunta siya doon, natulog siya doon sa isang kuweba. At ang ginamit ng Diyos para dalan siya ng pagkain? Ibon o kaya uwak. Alam niyo yung sinisimbolo ng uwak, ito ay maduming uri ng hayop. Kasi sa panahon ni Noah, ito yung kumain ng mga patay na tao, kaya hindi na bumalik, no? So ito ay masamang uri ng hayop. Pero isipin mo yung pagkain ni Elijah, tangay-tangay ng uwak.
Pero ibig sabihin lang noon, kahit sino, kahit ano, pwedeng gamitin ng Diyos para mapagpala ang kaniyang mga lingkod. Yan. Ang talatang ito sa ating pagtatapos ay naglalarawan ng paulit-ulit na tema sa Biblia tungkol sa pagnanais ng Diyos na ang lahat ay lumapit sa Kanya at sila ay maliligtas o tayo ay maliligtas. Ito ang pangkalahatang layunin ng Diyos at maging ng pagkakatawang tao ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, the incarnation of God or the incarnated God. Ang kanyang paghihirap at kamatayan sa krus, ang pagkalibing at muling pagkabuhay. Okay, so ang ating pong pinag-usapan sa gabing ito, tapos na ang ating talakayan actually, pero ang tinutukoy nito ay ang pagmamahal ng Diyos, ang hindi niya pagpapabaya, ang pagbibigay at pagpapanatili ng pag-asa sa kaniyang mga tao. Hindi hahayaan ng Diyos na mapahamak, masira, o totally mawala ang kaniyang bayan. So, napag-usapan natin sa mga nakalipas noon, yung remnancy o yung pagtitira ng iilan at ganun nga ang gagawin niya sa Israel. So, tayong mga nananampalataya sa Kanya, hindi niya hahayaan na maubos. May mga churches na bumabagsak, nawawalan ng tao, kagaya ng simbahan natin, pero alam niyo, ang pangako ng Diyos, hindi niya hahayaan na mawala ito. Kung ito'y talagang piniling at itinayo ang simbahan na to. Mawala man ako bilang pastor o maubos man ang membro, meron at merong ibabalik ang Panginoon. Huwag tayong matakot kasi ito ay pag-aari ng Diyos. Hindi ko naman pag-aari ang church. Mawala man ako dito, umalis man ako, kung ano man ang mangyari sa akin, siguradong may dadalhin ang Panginoon na mangunguna at posibleng higit na mas marunong at mas magaling at mas madadala ang simbahan sa paglago. Ayan. So, wag po tayong maglulumihanan na kagaya ng naramdaman ng Israel na nagtataka sino itong mga taong ito. Ayan. So, patuloy lang tayong kumapit, manampalataya at humingi ng pag-asa sa Panginoon Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Okay, so pansamantala hanggang dun muna ang ating talakayan. Bukas ay Sabado, tatalakayin natin ang susunod na mga talata. Kita-kita po ulit tayo bukas. Nawa ay naunawaan ng bawat isa ang ating talakayan at nawa ay natuto, nakadagdag sa pag-asa sa buhay at sa mga pagkaalam sa kaniyang salita. Tayo po ay magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako. Muli po, Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa gabing ito sa katatapos naming pag-aaral. Ikaw po, Ama, ang nagpo-provide ng karunungan sa amin. Salamat po sa mga mensahe ng iyong salita sa pagpapaalala sa amin na ikaw ay Diyos na patuloy na nandiyan at hindi nakakalimot sa amin. Patuloy mo kaming samahan at gabayan. Ang mga kapatid namin na nasa iba't ibang lugar, ikaw po ang patuloy na magpala sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ay nilalapit namin patuloy sa iyo at iniaasa, pinagkakatiwala namin sa iyong buhay namin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po muli sa inyong lahat. Kita-kita tayo ulit bukas ng gabi. Okay, so salamat sa mga nag-join. Okay, siyempre nandiyan si Pastor Claude, si Ate Alma, si Abby, si Princess. At sa online ay si Mami Ay, si Pastor Nanding, si Ate Marilyn, sino pa ba? Yan, sila lang. Wala na akong nag-register dito. Kung meron mang hindi nag-register dito na naka-join, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po.